Isang mapagpalang araw po mga ka-Church of the Living Faith. Ako po ang inyong lingkod, Nurse Aisa mula po rito sa Austria at ako po'y nalulugod na muli po ay makapagbahagi sa inyo ng aking ng ating devotion para po sa araw po na ito. Ito po, ngayon po ay nasa apat na yugto na po tayo ng Church of the Living Faith 40 Days Prayer and Fasting for the Nation. At napakaganda po ng ating pag-uusapan at ang tema po ngayon ay patungkol sa the reasons that made me decide to follow Jesus. At before we proceed po, meron po akong isang kanta na palagi pong kinakanta sa akin ng naging spiritual mom ko na, siya po yung ginamit ni Lord, para po, kumbaga makakilala ako sa Panginoong Hesus. Ang title po nitong kantang 'to ay I Have Decided to Follow Jesus. So the song goes like this po. And, after I sang this song, I would like to encourage everyone to please pray with me. So this song goes like this. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Yes, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Hallelujah. Yes, Lord, thank you so much, Lord, for choosing us and calling us for the glory of your name. Lord, right now we just want to humble ourselves before you. Lord, I ask for forgiveness for all the sins that I have committed, Lord, at sa isip, sa salita, at sa gawa, Panginoon. I have to admit, Lord, na apart from you, I can do nothing, Father God. And inamin ko po, Panginoon, na ako po ay isang alabok, Panginoon, at nangangailangan po ng iyong paghulma, Panginoon. Kaya po aking buong puso, Panginoon, na itinatalaga aking sarili sa inyo upang, Lord, inyo pong magamit sa mga oras na ito. Gamitin niyo po ang aking puso, ang aking isipan, Panginoon. At may this be a vessel of your Holy Spirit. Father God, I just entrust everything into your hands. And as the song, Lord, I have sung earlier, I have decided, Lord, to follow Jesus, and there's no turning back. Father God, I pray that everyone who will be uh, following and is still following our Lord Jesus Christ will decide to pursue, to continue holiness, Father God, and there will be no turning back, Father God. Help us, Lord, to stand firm in our faith, Father. And as we gather right now, Father God, to everyone who will be listening um, to this video, Father God, will be blessed, Father God, and um, may they also be faithful and loyal follower of our Lord Jesus Christ. Salamat po, Panginoon, and may your name be glorified, Father, and this is all our prayer. In Jesus' name, amen and amen. So, isang mapagpalang araw po mula sa inyong para sa inyong lahat, sa lahat po ng nanonood ng Church of the Living Faith, prayer and fasting for the nation. So, napakaganda nga po ng tema ngayong ika-44th na yugto ng
CLF prayer and fasting for the nation. At yun nga po, sabi ko kanina, the reason that made me to decide to follow Jesus. June is um, already coming, and as far as I could remember, June 26, 2010 was the day I decided to follow our Lord Jesus Christ. Before po, I was a Catholic, and many times the Lord had encouraged me to join. Simula pa po bata ako, had encouraged me to join watching mga street evangelism, no? Nanonood kami dun ng movies about our Lord Jesus Christ, especially yung mga crucifixions ni Lord Jesus, and yung mga lessons about heaven and hell, no? And kung ano yung sakripisyo ni Jesus for us. I was always crying every time na makikita ko si Lord Jesus na mapapako. So, dumating din sa punto na um, as I grow up, no, lagi pala akong tinataniman ng Lord, no, through the people around me, through His words. And as I was so active before as a youth leader and as a choir member sa isang Catholic church sa Malabon, marami po akong pagsubok, no. Maraming beses din akong tinawag ng Panginoon. Pero kumbaga, hindi po din ako gano'n agad sumunod. Kahit nga sa school, may mga taong ginagamit si Lord to share the gospel to me, even nung dating nasa college pa ako, na merong isang doctor na nag-gather sa amin, no, na nagbasa sa amin ng Word of God. Nung time na yon, nakikinig lang po ako, then I accepted Jesus. Pero iba pala yung talagang may encounter mo ang Diyos. And yun talagang magkakaroon ka ng true repentance. I remember June 26, 2010 was the day I truly accepted our Lord Jesus Christ as my Lord and Savior. Prior to that, ang dami pong nangyari sa akin. Many things, no, na nangyari sa akin. I felt like I was on ground zero. Parang ang daming inalis ng Lord sa buhay ko, not only materially, but I came to a point na nasaktan ako. I became broken-hearted, no, and ang daming nawala sa akin that time. Then dumating ako sa punto na nag-church ako sa isang Catholic church ayun na nga po, sa Baclaran. Then I just heard the priest saying na kung sino nga daw po yung feeling niya tinatawag siya ng Panginoon, no, na mag-serve as a nun. So, pumunta lang daw po sa likuran. Then I was asking God sa isip ko, Lord, do you want me to be a nun? Sabi kong ganun. Meron pa akong doubt sa puso ko if I really want to be a nun. So, meron akong mga desires na gusto kong gawin na hindi ko magagawa if I become a nun. So, dumating sa point na paglabas ko po ng simbahan, narinig ko lang talaga sa mind ko na hindi ko po alam na ito ay biblical. Ang sabi ng voice sa isip ko na, if you want to pray, go inside your room. So, from Baclaran, I traveled going back to our home. Then, doon ako nag-pray inside my room. So, dumating ako sa point, sabi ko, Lord, bakit po ganon? Nagsiserve naman ako sa church. Sabi ko, active naman ako as a youth leader. Pero sabi ko, bakit po ganun? Parang wala akong peace of mind. Then, tumating ako sa point na after a few days, no, may kapitbahay kami na si Tita Rose na lagi siya actually nag-share sa akin ng gospel tuwing magkikita kami, ganyan. Nung una parang nababaduyan akong pakinggan siya. Pero later on, nung na-encounter na talaga ako ng Lord nung June 26, 2010, dun ko napagtanto, dun ko lalong na-appreciate. Iba pala kapagka na-encounter mo talaga ang Holy Spirit nung niyakap ako ni God ng mahigpit na mahigpit. So that's the time that I have decided to follow Jesus. And every time that the Word of God will be read or I will just hear about the Word of God,
sobrang excited ako just like a baby na, sabik na sabik po sa pag-inom ng gatas. So, ang sarap lang alalahanin, that's the reason why I follow Jesus kasi nakita ko po na bagamat dumadaan ako sa pagsubok, alam ko na kung kanino ko ia-anchor yung aking faith. Um, kumbaga alam ko na kung sino yung tamang dapat kong tawagin. Before tumatawag ako kay Maria, kay sino pang mga santo sa Catholic 'no. And dumating lang ako sa point 'no, nung nakita ko nga po sa Bible yung nakalagay dun sa isang verse na, "If you want to pray, go inside your room." Dun ko lang napagtanto na talagang ang Diyos po ay totoong nangungusap ano. Never ko pong nabasa yun, pero kumbaga God spoke to me through that word and then nung na-born again ako, nung sobrang sabik ako magbasa ng Bible, yun yung na-realize ko na si God nangungusap talaga through the Holy Spirit. So, sabi ko, walang ibang nangusap sa'kin that time kundi ang Diyos. Kinausap ako nun Lord na, "If you want to pray, go inside your room." At lalo akong naniwala sa Panginoon na totoo siya because I was seeking for Him. I thought God was inside, yung mga bulto, yung mga rosaryo, ganyan. Pero hindi pala. Si God pala is a spirit. Sabi nga sa Bible, God is a spirit, no? And He looks for those who worship Him in spirit and in truth. So, ayun po, ang sarap lang na isipin 'no, bagamat, sa ngayon 'no, hindi ko masasabing perfect na yung walk ko as a Christian. I still have daily challenges as a Christian. Pero siguro ang masasabi ko lang talaga ang malaking difference is bagamat nagkakamali ka, dumadaan ka sa pagsubok, pero andun yung mararamdaman mo yung love ni Jesus, yung totoong presensya ni Jesus. So, amazing lang. Na-amaze lang po talaga ako. And alam niyo po, habang sinishare ko 'tong gospel ano, I can feel the presence of God. Naiiyak ako kasi merong, um, medyo nagiging cloudy dito sa loob ng room. I know it's the presence of God, 'di ba? Sabi nga sa Bible, ang presensya ng Diyos nung sumama sa Israel, it was a white cloud 'no, sa umaga. Habang nagse-share po ako ngayon, I can see my surroundings na napupuno po ng, ah, parang nagiging, white na ulap. So, salamat po sa Panginoon kasi bagamat di ko po alam kung nakikita ninyo ito sa camera, pero ito po nakikita ko. Sobrang nakaka-touch lang yung manifested, presence of the Lord. So, that's the reason why I decided to follow Jesus is because I have realized that I am a sinner. I am empty without Jesus. I am nothing without Jesus. And without Jesus' name, my name, Aiza, is not righteous. Siguro kung lagi lang pangalan ko yung ipapangalandakan ko, ang laging maaalala lang sa akin ay yung mga kasalanang nagawa ko. But because of Jesus, God made us righteous. It's not because of our name, but because of Jesus' name. So amazing. We have an amazing God. And one more reason why I follow Jesus is because mararamdaman mo talaga na siya yung Diyos na punong-puno ng pagmamahal, punong-puno ng biyaya,
punong-puno ng pagpapala at punong-puno ng kabutihan. Si Jesus yung totoong Diyos na hindi ka iiwan, bagamat hindi man siya makita ng ating mga pisikal na mata, pero nandiyan siya, pinaparamdam niya kung gaano niya tayo kamahal. And, um, when we follow Jesus, mas mararamdaman natin yung love ni God as a Father, kung paano niyang binigay ang ating Panginoong Jesus. Di ba sabi nga sa John chapter 3 verse 16, sabi, for God so loved the world, that He gave His one and only Son, so that whoever believes in Him will not perish but have eternal life. Si Jesus lang po yung binigyan ng power ni God na makapag-save sa atin, no? From damnation in eternity doon sa hell. So lahat po tayo, no? Lahat tayong mga tao, lahat tayo mamamatay, no? Pero ang tanong doon, sa kabilang buhay saan tayo mapupunta? Kung sa heaven o sa hell. And thank God because He gave His one and only Son, our Lord Jesus Christ, para siya po yung mag-save sa atin, ano, sa na tayo ay mapunta sa impyerno, dahil lahat po tayo ay candidate going to hell because of our sins, no? But thank God because sa sobrang pagmamahal niya sa atin at ayaw niya tayo mapahamak, si Jesus po ay kanyang naging offering lamb. Si Jesus yung naging kabayaran ng ating mga kasalanan. So, praise Jesus po. So, this is my personal journey on the reasons that why I made to follow Jesus. Why I decided to follow Jesus and to be able to impart my experiences on how my decision to follow Jesus has changed me. Marami po na masasabi kong mga pagbabago na gawa patuloy ang Panginoon sa akin. Pero kumbaga, may mga pagkakataon na hindi ko kaagad yun, kung sa akin lang, hindi ko kayang baguhin ang sarili ko. But because of Jesus, He is the one helping us na magbago through His words. As we meditate on His words, as we follow His words, no? Binabago patuloy ng Diyos ang ating puso, ang ating isip, no, ang ating pagkatao. And I hope this story may inspire others who will be listening to this video, at nawa may you also be inspired to follow our Lord Jesus Christ. Kung mayroon man akong regrets, ang malaking regrets ko lang is that sana mas bata pa akong namulat sa pagiging Christian. And ang regret ko is yung may mga pagkakataon kasi na nagdi-disobey din ako sa Panginoon, and nakikita ko rin naman yung nagiging consequences nun. So, I thank the Lord Jesus Christ for the grace, for the mercy, for the kindness na patuloy niyang pinagkakaloob, and for the protection as well. So, hanggang dito na lamang po, and I give back all the glory and honor to our Lord Jesus Christ for this video. So, let us pray. Hallelujah. Rabba Shandarada Shandala. Hallelujah, Jesus. Thank you, Father God, for all these blessings, Father God, for me to share the gospel, to share your words, and to share my experience, Father God, and to share this testimony, Father God, on why I have decided to follow Jesus. Lord, sa mga oras na ito, Panginoon, I just surrender every words that I have shared through this video. Nawa, Panginoon, may this video will be a source of blessing, a source of encouragement to those people who will be watching this, Father God, on the Church of the Living Faith online prayer and devotion.
I pray nawa Panginoon ay patuloy pong, mapalaganap ang mga salita mo Panginoon through CLF prayer, online devotion Panginoon. At nawa Lord ay, marami pong makarinig pa Panginoong Diyos ng iyong mga salita. Salamat po Father God, and Lord may you continue to, give us a humble and obedient heart Father God, and help us Lord God na matagpuan mo po kaming faithful, Father God, for the glory of your name. Salamat po, Panginoon, and may your name be glorified, Father. And this is our prayer in Jesus' name. Amen. So, muli po, mula po dito sa Austria, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. At nawa po, encourage everyone na nawa po ay inyo pong i-like, share ang mga videos po na naipo sa Church of the Living Faith Facebook page. So, to God be all the glory, everyone, and may you have a great day. God bless po.